So, ang gagawin natin ngayon ay Activity 7. Ang title niya ay Laboratory Activity, Managing the WordPress Media Library and Embedding Multimedia. So, ang objective, learn how to upload and organize media file in the WordPress Media Library and embedded image, audio, videos into WordPress post and page using Gutenberg editor. So, first is accessing the media library. First, go to WordPress dashboard and navigate to media to library. Then add new, then drop or drag the select file, then upload. So, ang gagawin natin nun, dito na tayo sa dashboard, tapos punta tayo sa media. Pagkapunta sa media, punta tayo sa library. Then, mag-select tayo ng file. Ito yan, add new file, then select file. Tapos, select lang tayo, tapos ito yung select natin. Ito lang natin matapos. Tapos nun, select file, then to upload. Yun, na-upload na siya. The next ay, organizing the media library, adding titles, caption, and description. So, click the uploaded file media, then right-click on the right panel, add title, caption, alt text, and description. So, dito sa description, a longer explanation, optional lang naman. So, hindi natin kailangan gawin yun. So, punta naman tayo doon sa nilagay nating files. Then, click. Tapos makikita nyo dito yung alternative text, title, caption, description. Like katulad dito. Title, caption, tapos alt text. So, maglalagay tayo ng title. Morning coffee. And tapos caption. Grandma, and the boy. Tapos description, din natin kailangan. So, ayun lang. Ganyan lang siya. Then, click save. Tapos, pag mag-save lang naman, hindi natin kailangan yan ganyan. So, X nyo lang yan. Naka-auto-save na yan. Pag pinindot ulit, tandaan ulit, diba? Then, next ay creating media using plugins. Hindi na yan kasi yung A nagawa na natin. Tapos, step 3 na tayo. Tapos, navigate to post, add new post, or pages, add new. Tapos, punta doon sa post. Tapos, gagamitin natin itong Gutenberg editor. Then, select image block for upload and new image library in the add new image or media library. Then 5, adjust the alignment and size and the caption. Then publish and update. Tapos punta tayo sa post, all post. Punta muna tayo doon. Then add new post. Then nasabi dito, the plus button, Gutenberg, tapos select image block. Hintay na tayo. Yan. So, dito select image blocks. Pero tatitle muna tayo ng activity TV7. Then mag-add tayo ng image block. Ito. Yan. Tapos media library. Hanapin natin yung in-upload natin kanina. Tapos nilagyan natin ng description title. So ito. Yan. Tapos select. Tapos kanina diba yung description niya ay yung ginawa natin, Grandma and the Boy. Tapos next nun, click upload. Na-upload din natin media library. Tapos adjustment naman tayo. Tapos publish na natin. Tapos natin sa adjust yan. Yan. Or, then next nun ay publish na natin. Yan. Tapos next naman dito, step 4. And embedded audio files in post and page. So first click audio block, then upload the audio file, then playback setting, auto loop, tapos publish ulit. Tapos publish natin tong isa. Anong natin? Tingnan natin yung pagka-post. Yan. So ayan siya. Tapos back natin yan. Back tayo. Kasi mag-add pa tayo dito ng embedding audio file. Yan. Tingnan natin. Sabi dito, audio block, diba? Ano tayo ng audio block? Search natin, audio. Yan, audio. Tapos media library. Ay, wala tayo sa media library. Mag-upload tayo gamit sa natin ito. So, ayan, may na-download na akong audio block kanina. Ay, audio or MP3 kanina. So, ayan na yan. Rating lang tayo. Then, upload na yung sa audio block. Then, publish ulit. Publish ulit natin siya. Save. Ito natin. Tapos next nun, step 5, embedding video in post pages. Sa upload dito. Click choose video block, upload video file from media library. Then adjustin na autoplay loop. Tapos sabi dito nakalagay natin
Uploading large video file can slow down your site. It's recommended to embedded videos from internal platform. So ang gagawin lang natin nun, okay, na-save na. Tapos ganito pala siya pag makikita. Preview new tab. Tingnan natin. So bago natin siya i-preview, gagawa daw tayo ng embedded video. So mag-search lang tayo ng YouTube embedded. Then search natin ay yung YouTube. Using media library. WordPress. So ito. Ito yung gagawin natin. Ito yung gagawin natin. Tapos copy lang natin yan. Copy. X. Then paste. Yan, tapos embedded lang natin. Ito lang natin siya. Tapos kanina, ito yung kanina na nalagay natin na audio file. Diba? Nalagyan lang natin siya. So next nun, ito na yung sa 4. Ay, sa number, step 5 tayo. Yan. So ito yung ginamit natin. Click select YouTube embedded block or paste URL. Kanina, ginawa natin, tapos publish. Tapos publish ulit natin. Tingnan natin kung anong mangyayari, kung nagbago ba siya o hindi. Waiting for saving. So view post, tingnan natin kung may nagbago ba. So ayun, may nagbago, may na-add tayong video embedded or YouTube block. Yan. Tapos back na tayo. Tingnan natin yun sa step 6. Organize media for better management. Mag-install tayo ng plugins like Filebird. Yan, Filebird yung install natin. Copy natin yan to WordPress media library folder. Tapos go to plugin, add new. Tapos pag-activate natin yung Filebird, tapos punta tayo sa media, tapos Filebird, tapos mag-create tayo ng folder to move file to better organization. So tapos na yan. Next naman tayo ay tayo sa dashboard na tayo. Punta na tayo sa dashboard. Yan. So sabi doon, mag-add daw tayo ng plugins. Then add new plugin. Yan. Tapos search lang natin yung plugin na ilalagay natin. Paste. Wait tayo ng mga ilang segundo. So ayun, ito yung i-install natin. Filebird, WordPress, Media, Level Folder, and File Manager. Install natin yan. So ayun, tapos na natin siya i-install. Then next ay activate natin siya. Activate. Hintay natin ma-activate. Tapos pagtapos na natin ma-activate yun, sabi dito, punta daw tayo sa Media, Filebird Library. So ayun, na-activate na natin. Punta tayo sa Media Library. Then ayun, ito na yung Filebird na download natin or in-install natin plugin. Tapos next nun, mag-add tayo ng folder name. Add folder. Anong gagawin natin yan ay pictures. Magano tayo ng pictures. Next nun ay punta tayo dito, create folder name, tapos ilagay natin yung picture. Kasi next nyo, ang gagawin natin, delete, and magde-delete tayo ng unused media file. Yan na dito. Paano mag-select dito? Kailangan natin. Kailangan lang. So ayan, then next nun ay i-move natin siya. I-move natin sa folder na ginawa natin, picture. So ayan, waiting na siya na paglagay. So next nun ay sabi dito, go to media and first deleting a unused media file. Tapos punta tayong media library, then select an attached file. To find unused media, tapos delete unnecessary files to save more storage. So ayun sa step 6. So natapos natin. Then next nun ay library, balik tayo ulit sa library.
Rangalin lang natin. Sabi dito, balik daw. Tapos, select ka na touch file. So, ayun. Ito yung mga file na hindi natin nalagay. So, ilagay pala natin to. Kasi yan yung ginamit natin kanina. Yan. Sabi dito, so you can use medium test delete unnecessary. So, ito. Yan. I-delete lang natin yan. I-delete lang natin siya. Tapos, delete permanently. So, ayun. Na-delete na. Waiting lang tayo kasi nag-delete pa siya. Tapos, next nun ay sa ano man tayo, assign categories and tag post. Tapos punta tayo sa punta tayo sa post, add new, tapos maglagay tayong categories, tapos tags. Yan. Tapos siguro ang gagawin na lang natin yung ginawa natin kanina. Punta tayo sa post. Punta tayo doon. Go to post, add new, right panel categories. Maglalagay tayo ng assigning categories and tags to blog post. So ang gagawin natin yun sa punta tayong activity 7 like kanina. Kasi wala pa siyang categories and tags. So lalagyan natin siya. Categories and tags. So, paano pala yung nahanapin yung categories and tags? Dito. Sa post, ayan. Punta tayong post sa left side, sa right side niya. Tapos lalagay tayo ng add new tag tayo. Mag-add new tag. Gawin natin ang title na ito ng ano natin. Managing WordPress media. So, gagawin natin yan. WordPress media library. Enter. Enter mo lang yan. Dito natin dyan yung WordPress nilagay natin. Next natin yan, categorize. Ito yung nilagay natin category. Tapos naglalagay tayo ng add new tag. Media, audio, and video. Then, save natin siya. Publish natin siya. So, ayun lang yung sa activity 7. So, hintay lang muna natin itong mag-post or ma-publish. So, ayun lang sa activity 7.